The Pod Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, Pari or Showbiz Prong, inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama na sa episode na to, lang iba ko di si Aling Leonie. Hi, Aling Leonie! Hello, mabuhay! At syempre, kasama rin natin, walang iba. Wala rin naman sa ibang parte ng mundo. Nasa Vietnam ba? Vietnam? Oh, Vietnam. Walang iba kundi si Ike's. Ano ginagawa mo sa Vietnam? Business trip eh. Kaya Ang dala ganap ako dito ng dahil daw Vietcong. benta eh. Magandang gabi mga kachismoso ha. Aling Leonie, may kikwento ako sa inyo. At unang-una, hingi ako ng paumahin kay Ike's dahil pinagod ko lang siya last week. Ike's, napatawad mo na ba ako sa kasalanan ko sa'yo, Ike's? Ha? Okay lang yan, pero solid talaga yung nangyari, yung ginawa. Bakit? Binoto mo ba si ano? Kaya Binoto bibigyan mo ba natin si Bato, Ike's? Hindi, ganito kasi Aling Leonie. Gumawa kami ng episode last week ni Ike's sa kasagsagan ng high ng lahat sa eleksyon ng 2025 kung saan nanalo ang ating number 2 senator na si Senator Bam at number 5 senator na si Senator Kiko. Ramdam ko sa episode. Ike's, naramdam mo ba yung passion ko sa episode na yon? Oo, tutsa. Parang nagtuos pa nga tayo kasi yung topic natin maganda. Actually, Aling Leonie, now that I'm thinking of it, i-abandon na lang natin. Alam niyo naman ako, napakahilig ko magbago ng topic sa gitna ng episode. Ang unang dapat namin pag-uusapan namin ngayon is yung mga topics, yung mga Philippine part ng Philippine history na nag-deep dive ka bigla. Pero parang gusto kong balikan yung episode na ginawa natin Ike's last week eh. By the way, bago muna natin ituloy, recording ba? Oo, wala yung Wala yung palang rectangle. Naka-recording. So, malinaw ha? Sure ka. Teka lang, ayan. I-congratulate nyo pala muna ako dahil graduate na ang aking mga aso. Sila ay parvo-free na. Yan. Parvo-free na sila mga kaibigan. Ganda naman yan. Golden Retriever. Anong nawala pangalan lang yan? Nawala lang. Ano yan? Ito ay si Heart. Si Heart. Kasi may si heart Heart siya sa yung noo. may Ayan, ganun. pakita mo. Ayan. Anyways. Anyways. Naman. Hi, Heart. Asan si Cheese? Ayan, sigurado na guys na nagre-record tayo ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon, kasi last time, ang nangyari, sinong number 12, Aling Leonie, sa eleksyon ng senator? Si Amy ba si Lito? Lito Lapid. Sinong number 13? Si Amy. Si Amy. Ako na lang magsasabi. Bongbong? Bongbong? Si Amy. Number 12 si Amy. Number 13 si Ben Tulfo. At number 13 si Bong Revilla. At dahil tatlo tayo ngayon, mas maganda yung magiging laban. Dahil ang tanong ko sa Facebook page ng Machong Chismisan last week ay kung meron kang tatanggalin sa number 12, kung tatanggalin mo si Amy, or kung may choice ka kung sinong ilalagay mo sa number 12, based sa tatlong choices na to, Amy Marcos, Bong Revilla, at Ben Bitag Tulfo, sinong aalisin mo or sinong ipapasok mo at bakit? Ito yung decision na puputulin mo ba yung kamay mo, puputulin mo yung paa mo, o puputulin mo yung putoy-toy mo? Parang ganun yung tanong eh. So, parang anong sense ang tatanggalin mo eh, no? So sinong pipiliin mo dun sa tatlo? Na parang binigyan ka ng choices na kumain ka ng tae, kumain ka ng ihi, uminom ka ng ihi, at kumain ka ng suka. So, let's go around the room. Yeah, tingnan na. Si Ike's kasi may konting idea na ako, may mga nagkabatuhan na kami. At siyempre, dahil parang ito ay redo nung episode last week, kumuha muna tayo ng fresh insight, Ike's, bago natin ibato sa kanya yung mga ginamit natin na senaryo. Dahil wala nang makakaalam nung senaryo na ginawa namin ni Ike's. So nakapag-review kayo eh, no? Nakapag-rehearse kayo nung nakaraan. Tara, gising mo ko, improving ka ba? May pa-rehearsal ka na
O game. Aling Leonie, sino ba sa tingin mo dapat ang ano? Kasi kung may choice ka, ako, sinasabi ko na, paulit-ulit sa Machong Chismisan, isa sa pinaka-hate ko na pamilya sa buong Pilipinas yung pamilya Marcos. So, nung nakita ko talaga na nag-number 12 si Amy, sabi ko, pucha naman, gusto ko magdasal, Lord, sana po matanggal po si Amy. Kaya lang, nung nakita ko yung next, Ben Tulfo nga yung kasunod. Sabi ko, sino ba yung susunod kay Ben Tulfo? Bong Revilla, parang no choice. Ikaw, Aling Leonie, sinong pipiliin mo? Sino yung isa pa? Aling Leonie, paalala ko, comedy podcast to. Ben Tulfo? Hindi tayo ang magiging decision talaga. Sige. Pairalin natin yan. Total, Si Ben Tulfo, pairalin natin na Leonie? ano. Teka lang. Pairalin natin ang comedy podcast to. Bong Revilla ako. Bakit si Bong Revilla? Hindi, si Bong Revilla ang ipapasok mo. Tatanggalin mo si Amy, papasok mo si Bong. Oo. Bakit si Bong? Gusto kong may mapagtawanan sa Senado. Mapagtawanan sa Senado? Bakit di mo ba makukuha kay Amy yun? Saka di mo ba makukuha kay Ben Tulfo yun? Alam mo, parang ganito na lang. Mas panonoorin ko na lang manood. Mas panonoorin ko na lang magsayaw at saka lumitan niya ng mga walang kawawaan si Bong Revilla kaysa yung filinggerang lusot lagi ni Amy na alam mo yung masyado siyang yung nangyari ditong past na dinish out niya yung sarili niyang kapatid tapos kinlame niya lahat na ng hocus-pocus ginawa niya para lang mas-save, quote-unquote, mas-save sila Duterte. Parang, ate, tama na Hanash, nakakatawa ka na, tama na. Ayoko na nun. Masyadong filinggera, masyadong pa-entitled, meron pang isang term eh. Epal. Isipin ko muna, basta yun. Pero, Ma'am Leonie, guguluhin ko yung utak mo. Pwede sabihin yan, dyan nanay ko yun. Ano? Hindi kaya yung pag-alma ni Amy na yun, smoke screen lang yun. It's all in the strategy. Alam naman natin yun eh. Ika nga. Oo. Diba? Strategic lang yan. Strategy yan. Yung tipong, alam mo yun, kasi kinuha niya yung hinibo. Alam mo, hinibo. Hinibo niya. Di ba yun yung ginagawa ng mag-asawa yun? Hibo? Ginagawa ng mag-asawa? Pag Wala akong asawa ko eh, sorry. Hipo, tangi. Yun yung ginagawa ni Duterte dun sa mga gusto niyang biruin. Hinibo niya yung Duterte side na parang, alam mo yun, kasi tagilid na siya eh. Kailangan niyang balansin bangka niya eh. Lulunukin niya yung lahat ng isinuka niya pag tumakbo siya sa kakamping. Diba? Parang, alam naman natin lahat. Si Budots kasi, meron pa siyang hindi na ibabalik na yung pork barrel niya. Hindi pa niya na ibabalik. Kailangan nasa limelight pa rin siya para natututukan siya ng tao. Once nawala yan, baka biglang mamatay yan. Nasa na yung pork barrel. Diba? Ikaw, Ike, sinong trip mo, Ike, kung sakali? Ako nagbago ako eh. Ganun ako na-move dun sa ating yung rehearsal nyo. Huwag naman field recording. Rehearsal na lang. Rehearsal na ang pipiliin ko na ngayon is si Ben Tulfo. Bakit naman si Idol Ben Tulfo? Kasi he can bring the right entertainment to the Senate. Diba? Siya magkakasuntukan sa Senado. Tulfo brothers versus the other dynasties. yun nga. Parang ang sarap din kasi panoorin nun Aling Leonie, no? Deads na. Ay, sayang. Maganda sanang magandang arbiter yung nanay nila pag nagkagulo sila magkapatid eh. Ako tingin nyo ba mag-aaway-aaway yung tatlong magkakapatid pagdating sa Senate? Parang tingin ko naman magkakampihan lang sila eh. Mga away sila ng iba. Everything is possible. Everything is possible. Tignan mo si Senadora, inawa niya yung kapatid niya, presidente. Saan ka pa? Ang dili naman nag-aaway-away. Ang subtle lang naman mag-away-away, Duterte eh. Hindi direktang inaaway, hindi direktang pinagagalitan nung tatay yung mga anak niya. Parang naguguluhan pa rin kasi ako eh. Parang pag inalis mo si Amy,
papalit mo Ben Tulfo. Ano na maaasahan mo kay Ben Tulfo? Si Ben Tulfo, 'di ba, nag-ano na rin na may kaso na rin kasi si Ben Tulfo, 'di ba? 'Di ba nga yun Sino ba sa kanila walang kaso? Yun nga, so pipili na lang it's a matter of lesser evil na naman na si kasi ang was about to say that. Choose the lesser evil. Kung lesser evil lang, edi si Ben Tulfo kasi siya pinakamalitang ninakaw. Pwede. Hindi ko kasi siya kilala natahimik ka. Kaya hindi ko Hindi, alam ko natahimik siya rin Leonie. Consider. Kasi medyo malayo si Number 22? Alam naman namin Aling Leonie, alam naman namin Aling Leonie na gusto mo ipasok si Ipe. Hindi ko lang alam kung gusto mo siya ipasok sa Senado, ha? O... Bakit ba kayo ganyan, ha? Sinabi ko lang naman, gwapo siya. Hindi ko naman sinabing iboto niyo siya. Sabi ko lang, gwapo siya. Nakanto ka. Pero kamusta ba hindi porket gwapo. Sleepless nights na hindi nanalo si Ipe? Hindi. Aliw lang talaga ako yung pinost niyo yung sa meron dun ang kukulit ng iba Si Glodeta nag-post nun sa sa tambayan. Tapos lahat na. Pinalaman ko dyan. Hindi ko nga binoto yan. Pero still may bumoto sa kanya. May bumoto sa kanya. Umabot ba milyon? 9 million, Ma'am Leonie. As of record, tapos as of this recording, may 9 million na tanga sa Pilipinas. 7 ang kay Willie. Tapos yung kay Revillame. 7 million. Tapos kay Kibuloy. 5 yata. Yun yung mas nakakatawa, yung Kibuloy. Ang layo niya na, kaya kailangan daw ng manual counting. Kasi kung magre-recount, ipabilang mo na lang kay Kibuloy. Total, marami naman siyang free time doon sa loob ng kulungan So siya na lang mag-recount doon mag-isa, di ba? Hindi, mabibilang niya siya. Sikat, di ba? Bilang. Gaganon siya. Son of God. Son of God. Son of God. Damn it. Hindi, kukorek ko kayo ha. Hindi siya son of God. Appointed son of God siya. Appointed son of God. Sorry. Huwag kalimutan yung appointed son of God. Ano yung sabihin? Parang ikaw ba mo kayo sinong appointed son mo dyan? Hindi siya sa bagay, hinirang. Oo. Pero so hindi siya talaga anak. Hinirang lang siya na anak. Ganun yung ibig sabihin nun. Parang ginagawa nila dun sa mga tropa nila. They appoint themselves. So sikat pala. Pag nag-appoint ka ng isang system tao. Oo, 'di ba? Blasphemy 'yan, pocha. Pag in-appoint ka, ibig sabihin ang tinake for ang kinredit yung abilities and capabilities mo, hindi yung lineage ninyo, hindi yung chromosomes and genetics ninyo na naipasa sa isa't isa. Big time ba? Pero balik tayo dun sa sa pinaka-point of concern natin. Tawag dito, ako kasi parang hindi ko pa rin talaga kasi ma-imagine nga na parang ang saya kasi ng feeling na yun nga nag-number 14 si Bong na the whole time akala natin magpapasok siya sa number 5, papasok siya sa number 7. Ito na yung time na mawawala na sa kaya nga baloney yung parang, at least for the next 3 years. Baloney yung survey. At least for the next 3 years wala tayong Bong Revilla. Ang masakit nga lang para sa akin, meron na naman tayong Amy Marcos na akala ko, for the next 6 years may Amy Marcos na naman tayo na pagtsatsagaan dyan. Na akala ko pagkatapos ng in the next 3 years wala nang Marcos na wala na si Bongbong Marcos. Pero after that meron pa rin tayong Amy Marcos sa mga susunod na panahon. Yun yung parang di ko matanggap. May Amy ka na, may Bato ka pa, may Bongo ka pa. Ayan. Yung mahirap kasi dyan, yung tail end nung Magic 12, sobrang hirap. Sobrang hindi mo masikmura yung mga next in line kahit ipagdasal mo. Tapos nung record kasi namin nung rapture na ni Makoy yun, 99 point something na yung votes di ba? Wala nang chance. Parang tanggap natin si Amy pero yung kasunod niya, kung magkamilagro, sino? Dalawa Yun yung medyo na-puzzle kami. Pag may namatay dun sa 12, no? Yun na lang
Yun yung hindi responsible eh. Pag may Yung isa namatay dun sa successful. 12, sinong papalit? Ginawa mo namang Miss Universe, hindi naman in the event that the person cannot fulfill his duties, the 14th runner-up will take place. Hindi ganun yun. Ano ba? Paano ba pag halimbawa may namatay doon? As is na, hindi na sila magpapasok ng isa pa. Hindi, ngayon lang. Kasi katatapos pala ng election eh. Alam ko, pag halimbawa, years have passed na, nakapag ano na sila, kumaga, I forgot the term, kumaga, gumagana na ulit yung Senado. Once na-proclaim na, tapos nagka-deadsan, wala na. Hindi papasok yung susunod. So talagang merong bakante. Wala na. Okay. Sa susunod na election na mag-fill in the blanks. Edi pagdasal na lang natin may matay. Ang daming namamatay. Natural na lang. Natural elimination na lang. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Alam ko may succession lang is president, no? Tsaka Senate. Sa president, automatic vice president ang papalit, di ba? Vice president. Wala bang tapos vice senator? Automatic si Walang vice senator? Party list. Party list. Congratulations to the party list. Dapat magpauso ng vice senator. Tama na. Ang dami-dami nang sub-vice assistant sa gobyerno eh. Pucha, oh. Yung assistant, may assistant pa rin. Tapos may assistant pa rin yung assistant. Tama na yun. Pero ito pero ito matutuwa ka dito na ang dikit-dikit nung laban pagdating sa dulo na yun na parang kung titingnan mo yung difference ni Amy Marcos kay Ben Tulfo, it's just around konti lang. 1 million votes. 100,000. 1 million votes. Wala na Hindi, ba? 1 million. 100,000. 1 million. Oh, okay. 1 million votes. Yung final. Ang magkadikit si Tulfo sa si Bong Revilla, which is less than 100,000 yung diferensya nung dalawa. Pero not that it matters kasi pinaglalabanan lang nila yung 13th place. So wala ring bilang masyado kung mahabol man ni Bong Revilla si Ben Tulfo. Ang masakit, dito mo makikita na yung next best thing kasi after ni Bong Revilla, si Abby Binay na. Pero kung tutusin, kayo ba? Fan pa ba kayo ni Abby Binay? Nanghinayang ako sa kanya. Okay ba yun? Kasi ang point of comparison ko ang point of reference ko, yung ginawa niya sa Makati. Consistency is the best policy, pare. For me. Ano ba ginawa niya sa Makati? For me. Lahat ng bata, lahat ng public school, provided ng gamit. Yeah. Malaki. Kumbaga, oo. Na bibigyan ng parang ganito, kasi kapag public school teacher ka, may pasweldo ka na galing ng DepEd, meron ka pang allowance galing sa city, sa LGU. Ang Paranaque, sa pagkakaalam ko, Paranaque ang may pinakamalaking bigay na allowance, pero ang may pinaka-consistent na allowance, Makati. So yun. Pero hindi magbabago yun. Pero Aling Leonie, ito kasi, hindi mo mabibigay na credit kay Abby Binay yun. Kasi Makati ang isa sa pinakamayaman na city sa buong Pilipinas. So kung hindi niya ibibigay yung ganung level, parang mapapahiya naman siya dun. Excuse me, Makoy. Ang Paranaque ay isa sa top 3 pinakamataas na nag-i-income na city. Kasama kami sa top 3. Pero putang ina, hindi namin nararanasan yung ginagawa sa Makati. Yung ginagawa sa Makati, ginagawa sa Pasig, ginagawa sa Taguig, hindi namin nararanasan.
Yun ang aking point. Sino ba naman kasi pinagboboboto nyo dyan sa Paranaque? Pagsabihan mo yung mga kapitbahay mo. Hindi ko mga binoto nila. Pinagboboto nyo. Ma'am Leonie, totoo ba? Sabi kasi nila, kahawig ko daw yung isang congressman na tumakbo eh. Di ba? Oo, yung taga dun sa lugar nyo. Yung nanalo. Yung kapitbahay nyo. Hindi, talo siya, bo. Oo. Kamukha mo, siguro, mas kasi yun, kakaiba rin eh. Yung picture niya nung November. Kaya, tapos ngayon, sabi ko parang palaka yung mukha. Oo nga. Tapos meron pa ka naka-glasses. Yung bago namin congressman, si Yam Swan. Oo, ang matindi mo ako. Nagbunga yung pamimigay niya ng bigas, t-shirt at tsinelas ng bata. Putya, hanggang ngayon, wala na palang tsinelas namin ng bata dito. Pailaw sa Paranaque, Ma'am Leonie, kung makikita mo yung presidents ngayon, putya, liwanag. Ang sinasabi ko, ngayon, sa segunduhan ko yung ginawa din ni Binay. Kasi for a time, nung single ako, nakatira ako sa Comembo which is part of Makati pa nun. No? Nung panahon, ang siguro ang sasabihin ko na lang, si Binay talaga ang example ng lesser evil. Oo, mayaman ng Makati, Makoy. Pero putya Makoy, matindi yung ginawa niya doon ha. Puta, pati sapatos ng estudyante libre. Binay. Oo. Tapos may bag. Lahat, boy. Pati yung lahat ng bakuna. Pati uniform. Kung kahit nangungupahan ka lang sa Makati, pag may kailangan bakuna, punta ka lang dun sa OSMAC. Basta may billing address ka ng Makati, putya, libre yung bakuna mo dun, tsaka yung gamot. Yellow card ba yung kanila? Tama ba? Yellow card? Yellow card. Doon kapag may yellow card ka, may malpapala ka. Perfect. May napala ang mga tao, Makoy. Yun. Kaya sayang. Yung sinasabi mo na malaki yung income ng Makati, na-experience ng mga tao doon, na-experience ng mamamayan. Matindi yung ganid ni Brian. Agree na ako sa inyo na magaling si Abby Binay, pero sa kasamaang palad, hindi siya kasama sa choices natin doon sa tatlo. Sayang nga. Kaya nga mahirap yung choices natin. Ang choice lang natin si Aimee, si Bong, saka si Ben Tulfo. Ako, for the sake of fun, kung pare-pares lang naman silang magnanakaw, magnanakaw sila pare-parehas, pipiliin ko na si Ben Tulfo. Para at least mas madami tayong materyales, saka tayong mga nagko-comedy, mas madaming comedy snippets tayo makukuha kay Ben Tulfo kaysa kay Bong Revilla, saka kay Aimee. Yun yung nakikita ko doon. Alam mo ba, Aling Leonie, nung ni-rehearse namin to, ang sagot ko talaga dyan, Aimee Marcos. Kasi rason ko nun, Makoy, experience, di ba? Sabi ko, may experience to sa Senado eh. So kung papipiliin mo, yung marunong. Sa ako, kinontra ni Makoy na, experience sa pagnanakaw. Doon din ako na bother na. Naalala ko na yung kaso na Tulfo. Yung sa kapatid nila, no? Teka lang di umano. Sa tourism? Natin. Oo, di umano. Yung sa tourism. Naalala ko na. Okay. Pero still, lesser evil si Ben Tulfo. Pero kumikero naman yung isa. Sige, tsaka bantayan natin yung hindi pa niya na ibabalik na pera. Actually, pare-pares silang may hindi binabalik na pera. Pare-pares silang may hindi pa nababalik na pera. Si Bong Revilla may hindi pa nababalik na pera. 'Di ba? Inutos ng Sandigan Bayan na ibalik niya yung si Bitag, meron pang hindi nababalik na pera, yung yung galing dun sa ads, di umano. Tapos si Aimee, hindi ko na alam kung anong bilang nun. Kaya ako talaga, hindi ko talaga matanggap talaga na nakakapasok. Unfortunately, ito nga, tapos na yung bilangan. Tanggapin na natin talaga na si Aimee na talaga yung nakapasok. At medyo may intriga pa na naganap nung proclamation ni Aimee. Pinasalamatan niya yung pamilya niya, pwera lang si Bongbong. Napanood niyo ba yun? Yeah.
Hindi ka pinanood, Hindi niya pakikinood lang hindi sa niya live, binati yung kapatid. sa newsfeed. Siyempre, para may aabangan ng mga kababayan natin na next episode. Parang Alam Naruto masasabi lang ko. yun, di ba? Aimee Bongbong arc. Yung away, yung dissing out nilang magkapatid. Di ba wala kayong naririnig from the other members of the family, lalo na yung nanay nila, walang nagko-comment. The Romualdez side, Marcos side, walang nagko-comment. So ibig sabihin staged lang to. That's my conclusion. Hindi ko kasi ma-feel talaga na na meron tayong panibagong Marcos na naman na another 6 years na kasama na naman natin na hindi ko ma-feel talaga na puta, may Marcos na naman na hindi pa ba nagsasawa yung tao sa mga Marcos? Yun yung hindi ko talaga magets. Alam mo, Makoy. Parang yung Makoy, wag kang pupunta ng Ilocos. Yung diniscuss natin. Ha? Bakit kanila ba yun? Tadyakan ko sila eh. Bakit paborito? Hindi, Aling Leonie, paborito ko pumunta sa Ilocos ah. Masayang-masaya ako pag pupunta ako ng Ilocos. Ano bang ibig mo sabihin na wag ako pumunta sa Ilocos? Galit na galit ko sa Marcos eh. Naglaboy sila ngayon dun eh. Pero hindi, nagpupunta ako doon madalas. Isa sa mga paborito kong lugar yung Ilocos. Isa sa pinakamagandang destinasyon para sa akin yung Ilocos. Gustong-gusto ko yung mga pagkain nila doon. Ayoko lang talaga sa mga Marcos dahil parang ako hindi ko matanggap talaga yung pambabalahurang ginawa nila sa bansa natin. Mula noon hanggang ngayon. Yun yung parang ginagawa nilang sariling playground lang naman talaga. Just yun like yung hindi ko matanggap sa with the Duterte, it's similar to that, right? Ano yung sinasabi mo kanina, Ike's? Kalimutan ko. Ano yung sinasabi ko? Nawala sa isip ko eh. Na tip of the tongue phenomenon tuloy ako. Going around the room. Aling Leonie, final answer mo. Dun sa tatlo, sinong pipiliin mo? Revilla. Bong Revilla? Okay. Nandito ba si Revilla? Oo nga po, si Budots. Sorry. Hindi niya kinala yung Revilla. Budots na lang na-associate no? Si Agimat. Diba nga, nagdasal. Nag-lapse na yung Agimat. Ang kulit naman nag-comment doon sa page niya eh. Boss, kailan nang balik ng Caps Amazing Videos? Babalik na naman ng Caps Amazing Stories. Stories pala, sorry. Tagal na kasi niya senador eh. Nakalimutan ko na yung mga programa niya eh. Meron ba? Pero nanonood ba kayo nung bata kayo? Ako na-amaze ako. Ano siya, nung na-realize ko na galing siya sa Tagalized version siya ng National Geographic, parang yoko na. Pero technically naman kasi hindi naman pinapanood naman natin. Na ako mag-English. Technically naman kasi pinapanood natin yun hindi dahil kay Bong Revilla eh. Pinapanood lang natin yun dahil dun sa yung mga videos naman talaga eh. Content. Talagang perfect ang nun parang perfect marketing lang talaga siya para kay kay Bong Revilla no. Parang ang nangyari lang naman talaga doon. Inaani niya na yung mga batang nanonood nun na naging pamilyar sa mukha niya ngayong mga eleksyon na nakaraan. Kumbaga nung mga last elections na naipanalo niya, yung mga batang nanonood ng Caps Amazing Stories, yung mga iba doon ang pumoto sa kanya. Ikaw Ike's, final answer mo. Ben Tulfo. Patronize your own no? Ben Tulfo. You don't do that to me here in the Senate. Imaginein mo nga, no? Ako parang Ben Tulfo rin ako eh. Kasi parang ansaya nga, isipin mo, may Royal Rumble ng Family Feud. May mag-aaway-away, Tulfo Brothers, tapos nandun yung Villar siblings, tapos nandun yung Cayetano siblings. Marcos Romualdez. Oo. Diba? Duterte. Ayun ako.
Pero yun nga. Si Erwin nga, di ba, nag-post pa, nagsabi, nakakasik. Sabi niya pag daw napasa yung bill na, ano ba yun, yung anti-dynasty law, magre-resign daw siya. Pucha, paano magre-resign? Hindi mo nga ipapasa yun eh. Senador ka eh. Hindi. I challenge him. Total naman, kine-credit nila na dynasty na nga sila. Di mo mag-resign na yung kung sino dapat mag-resign bago pa yung law. Di ba? Pwede. Yun, sa kasamang palad, kahit anumang puro kwentuhan na lang magagawa natin ngayon dahil nanalo na nga at nadeklara na nga si Senator Amy Marcos, and we have Amy Marcos for another 6 years. Congratulations na lang dun sa mga nanalo. And kung yun yung mga ibinoto nyo, sana magawa nila ng tama yung mga pinaggagawa nila. Ay, yung mga pangako nila, magawa nila ng maayos. Kasi right now, wala na tayong magagawa kundi umasa na gawin nila ng tama yung mga gagawin nila. Pero kayo, dun sa mga binoto nyo or dun sa mga balak nyong iboto, pumasok ba yung mga balak nyong iboto at masaya naman ba kayo sa resulta ng election ngayong 2025 election na to? Actually, nagulat ako sa election na to kahit ako hindi ako nakaboto. Paumanhin po. Pero wala karap na magreklamo talaga ako bumoto. Oo nga, pero meron pa rin. Meron pa rin, Aling Leonie, dahil nagbabayad naman siya ng tax. So, the mere fact na nagbabayad ka ng tax is may karapatan ka pa rin magreklamo. Ano ko, Aling Leonie, bagong bayani o FW. Laki ng tax na binabayaran niya, Aling Leonie. So, hindi ka magsisend ng remittance sa ano. Kailan ba yun? March 28 o March 30? Tatambay ako doon sa parang yung rally. Joke lang. Pero yun nga, going back to the topic, no. Nakakagulat nga yung result ngayon kasi nga tama yung sabi ng mga analyst yung mga Gen Z na alam mo yon, gustong-gustong bumoto noon, nagkaroon sila ng chance ngayon. Kasi as per surveys talaga, 60% ng mga bumoto Gen Z. So talagang dinefine nila itong round na to. Parang sila yung tumapos dun sa action star supremacy. Imagine mo si Bong Revilla, Robin Padilla, Philip Salvador, nandun sila. Pucha, Lito Lapid, kumpleto na expendables mo. Kulang na lang si Joe Diaz, si Monsur Del Rosario. Yan ang ipapadala natin pag sinakop tayo ng China. Di ba? Cesar Montano, di ba? Si Bullet. Yan, wala tayong magagawa. Excited sila bumoto. Aling Leonie, anong tingin mong from here, sa tingin mo, saan napupunta si Labidabs ipit mo? Anak ng tukaka naman kayo. Hindi porket sinabi ni tita na gwapo, bet niya na gusto niya ng kauyang-gusan and everything. Pero sa tingin ko, wala, hihimurin pa rin niya ang puwet ng sino mang Uy, nagpapa-manual count yun Ma'am Leonie. Manual count daw. Lahat naman ng talo nandun sa di ba? Lahat ng talo dun sa alyansa nila, magpapa-manual count. Dun sa partido nila pala. PDP, di ba? PDP sila. Kalukuhan na wala. Parang, ang laki-laki ng diferensya, manual count. Ano to? Pero ang ewan ko kung na-encounter nyo ba? Na-encounter mo kayo nung bumoto ka, meron yung overvote. Kasi yun sa kanya, hindi lang pala siya, maraming incidents na 12 yung 12 yung shinade nila for senator, pero lumalabas dun sa electronic reading overvote. So hindi lang pala siya isolated case. Hindi, ang nangyayari daw kasi tumatagos daw kasi yung tinta Kaya lumalabas na overvote doon sa kabilang side. So siguro it's just a matter of the government next time yung COMELEC pumili sila ng better kind of marker or mas makapal siguro na papel siguro yung gamitin sa susunod. Yung shading yan, no? Yung shading. Oo, yung shading. Medyo kasi pag napakapal talaga yung shading mo, mukhang tatagos naman talaga. Anyways, medyo
Ang galit mo, no? Tumagtabutas. Una, yun pala, kung umabot kayo sa punto na to ng episode na to, una, mag-apologize kami kasi parang tinatamaan yata kami ng konting technical difficulties kaya medyo nagsasapaw-sapaw na tatry namin ayusin na lang sa editing kung maayos pa sa editing. Kung hindi, ito ang second rehearsal. Pagpasensyahan nyo na lang muna tong episode na to at subukan namin ayusin sa mga susunod na episode dahil tinatamaan tayo ng third world problems ng mabagal na internet. Pero Aling Leonie, may gusto ka bang batiin bago tayo magsara nitong episode na to? Wala, binabati ko lang lahat. Lalo na yung bagong look na mayor namin. Unyemas. Bagong muka. Saka, Ike's, ikaw, may gusto ka bang edit nyo na lang to. Consistent tayo. Yung misis ko. At masaya siya ngayon dahil daw number 1 na ang kanilang insurance company. In the Philippines, FWD. Congrats. Ayun, sabihin mo pa-insurance naman siya. Oo, yung mga nag-e-explore diyan kung saan nila lalagay yung extra pera or planning, kontakin niyo lang siya. Tonet Conde Way. Okay. At ako naman guys, gusto ko lang batiin yung mga kaibigan nating podcast. So, batiin lang natin yung Backtrip Podcast, Tigastito Podcast, Pinoy Pimiology Podcast, yung 25% podcast ng Jasper, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast, saka syempre yung Kislot Chronicles Podcast. Saka batiin ko na lang din yung mga Patreon natin. Andyan yung si Jason Bonsa, Kitorific PH, si Darwin Boswego, si Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian, saka Kitorific PH, saka si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan niyo aming podcast, pwede niyo kami follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms, saka Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. Saka kung marami pa kayong pera at gusto niyo kaming supportan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/machongchismisan. At Ike's, wala ka nang gustong batiin, no? Nabati mo na yung misis mo, Aling Leonie, nabati mo na. So guys, again, maraming salamat sa inyong pakikinig sa episode na to. Kasama pa rin natin, walang iba sa Aling Leonie na lagi nagsasabing, Daan, habang may buhay. Magsasaing ka pa rin. Hello. Okay na? Hello? At saka si Ike's, kasama rin po natin si Ike's na lagi nagsasabing, Sakto ka, Ike's. Ang macho, kahit saan mapunta or saan mapadpad, chismoso yan. Ayun, reporting here in 65th floor of Intercon, Hanoi, Vietnam. At ako naman po si Makoy Parier Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan ng tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.